Bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Ko, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hello guys, so what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga lods, panoorin natin yung hearing sana ng tungkol sa pagdakip kay President Roa Rodrigo Duterte kamakailan. So ito yung pangalawang hearing na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Panoorin natin mga idol, bakit hindi natuloy yung hearing. Tsaka pakinggan natin at panoorin natin si Senator Amy Marcos na siyang nangunguna sa hearing na ito at bakit na hindi dumalo ang mga cabinet officials ng Malacanang. So panoorin natin mga lords and magkomento kayo according sa video at ang inyong punto bilang isang OFW or bilang isang mamamayang Pilipino. Okay, panoorin natin. Ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga, ba't daw ganun ang nangyari. Pero magko-closing na lang po ako, palibhasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig, hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Narinig at napanood natin yung statement ni Senator Amy Marcos tungkol doon sa mga hindi umattend ng mga cabinet members ng Malacanang. So may punto dito si Madam Amy na bakit yung mga government officers, members ay hindi sumusunod sa sa mga ganitong hearing na dapat malaman ng buong mamamayang Pilipino na bakit nadakip si President Rodrigo Duterte, 'di ba? Ito yung hearing na yun, eh. Ito na yung yung kasagutan sa mga tanong nating mga ordinaryong Pilipino. Tayo nandito tayo bilang isang OFW, nag-aantay tayo ng sagot bakit nangyari yung mga ganong bagay. Tama yung sinabi ni Madam Senator Amy na paano na lang tayo mga OFW na hihingi ng tulong sa ating gobyerno, samantalang yung ex-president na may malaking ambag sa ating lipunan sa bansa mismo ay ibinigay sa ibang lahi. Paano na tayo mga ordinaryong Pilipino? Paano na kaming mga OFW? So yun. Wala naman ako nakikitang masama sa effort dito ni Madam Senator Amy Marcos. No? So part ng kanyang trabaho to. Huwag nating haluan ng politika na sinasabi ng iba is dahil nga tagilid siya doon sa alyansa, baka hindi siya makasama sa senatorial elections. Baga sa akin sa nakikita ko talagang sincere si Madam Amy sa ginagawa niya. No?
patungkol dito sa kay President Roa Rodrigo Duterte. Hindi naman siya para sa akin hindi naman siya namamangka sa dalawang ilog. Kumbaga sinusunod niya lang yung saligang batas at nag-iimbestiga siya ayon sa saligang batas ng ating Pilipinas, no. So ngayon itinatago ng Malacanang yung mga ni Bersamin, yung mga sila Remulla brothers na hindi nga naka-attend. Paano natin malalaman yung sagot, no? So abangan natin sa mga susunod mga Lodi kung ano yung mangyayari. Ikaw Lods, ikaw bilang isang OFW, bilang Pilipino, anong opinion mo dito sa statement ni Madam Senator Amy Marcos? Mangialam tayo, magbigay tayo ng opinion, hindi lang yung makikichismis tayo at hindi maririnig yung boses natin. Diba? So, yun lang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and Palaboy OFW here. Mabuhay!